Kinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Nawa po ay makatulong ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Cristo sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Katulad po ng napakaraming mga tao na nagbigay ng kanilang panahon para pakinggan at suriin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo, ay nalaman nila ang katotohanan kaya nagawa nilang iwanan yung dati nilang reliyon at nakapagpasya sila na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa nga po sa halimbawa nito ay si kapatid na Fernanda Anda Averia. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Taytay, sa Distrito Eklesyastiko ng Rizal. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na Anda Mataverde Averia. Taga-lokal po ako ng Taytay. Ako po ay ingat yaman at diakonesa po ng lokal po ng Taytay, distrito po ng Rizal. Ang akin pong asawa ay si kapatid na Norberto Averia. Meron po kaming 3 anak. Nakatapos po ako ng Mass Communication sa Polytechnic University of the Philippines. Sa ngayon po, ako po ay kasalukuyang merong business na Mataverde Printing Press at meron po akong catering services. Ako po ay dating Katoliko. Bilang Katoliko po ay masigla po, araw-araw po ako po ay nagsisimba dahil yung oras po ng mga ng simba sa Katoliko ay umaga po at saka gabi. Nabago po yung aking pananampalataya nang ako po ay maimbitahan na makinig sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. At doon ko po nalaman na napakarami palang pagkakaiba na mga natanim sa aking isip. Doon ko po napagtanto na kakaiba yung ginagawa kong paglilingkod at sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Para malaman ko po ang mga tama at mali ay yung pong Biblia. Doon ko po nalaman lahat ng mga pagkakamali noon na natanim sa aking isip, sa Biblia ko lamang po mababasa at malalaman. Isa po sa mga mali na natutunan ko nung ako'y Katoliko, yung pong pagkain po ng diniguan. Isang malaking pagkakasala po yun. At pangalawa po, na kapag kami mga prosesyon o sa pagsisimba, kami po ay lumuluhod sa ibabaw, sa harap ng altar at sa mga ribulto na naroon sa loob ng simbahan. Ang tama po ay hindi dapat luhuran ang anumang klaseng imahe o larawan. At hindi rin dapat na tayo po ay kumain ng mga diniguan sapagkat ito po ay ipinagbabawal at malaking kasalanan. Ito po yung katotohanan na nakasulat po sa Biblia. Ako po ay 17 years old noon nung mapakinggan ko po yung mga aral ng Iglesia ni Cristo. At ako po ay nagpasyang umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo nang malaman ko po yung mga katotohanan sa Biblia. Hindi po naging madali ang pag-anib ko sa Iglesia ni Cristo sapagkat ang aking mga magulang ay naging tutol po dito. Ang totoo po ay muntik na nila akong pinatigil sa aking pag-aaral. Kaya ang ginawa ko po, nagtago po ako. Pagkagaling ko po sa eskwela, may dala-dala po akong damit para makadalo po ako sa pagsamba. Iyon po ang ipinagpatuloy ko at ipinaglaban sa aking mga magulang. Nanandigan po ako kasi naramdaman ko po yung pagmamahal ng Diyos. Yung nararamdaman ko po doon kapag naririnig ko po yung awit na mga awit, hindi ko po yung nararanasan sa buong buhay ko kahit ako po ay dating mga awit sa loob ng Iglesia Katolika. At bukod po doon, lahat po ng mga aral na narinig ko noon, nung marinig ko po yung katotohanan, ito po yung nagbigay sa akin ng ilaw para sundan ko po yung katotohanan. Ako po ay nabautismuhan October 3, 1981 sa Central po. Ang nagdoktrina po sa akin ay si kapatid na Samuel Paran. Pagkatapos po ng aking bautismo ay ang sabi ko sa ama,
sana po hanggang wakas makasama ko na rin ang aking mga magulang at mga mahal ko sa buhay. Sapagkat ang totoo, nung ako po ay kasalukuyan palang inilulubog sa bautisteryo, yung pong kapangyarihan ng Ama, damang-dama ko na po. At hindi ko po akalain na pagkatapos ng bautismo na yan, marami pong nabago sa buhay ko. Bagamat mahirap ang buhay namin noon, pero pinilit ko pong ipaglaban ang aking karapatan bilang Iglesia ni Cristo. Marami po akong itinanggi, marami pong bagay na ipinagsakit, pero nagpatuloy po ako at hanggang ngayon po, ako po ay isang masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Anda Mataverde Aberia. Ikinararangal ko po na ako po ay Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Fernanda Aberia mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Taytay sa Distrito Eklesyastiko ng Rizal. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Sumasa inyo pong muli ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay ipinaabot na po namin ang aming pagbati sa mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gawin din po yung mga nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Partikular din po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Fernanda Aberia na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Fernanda o Anda po kung tawagin siya sa lokal na yon, ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit dumating po ang pagkakataon na siya ay naimbitahan ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo para makapakinig sa mga isinasagawang pagba-Bible study sa Iglesia ni Cristo. At sa kanyang ginawang pakikinig at pagsusuri, ay nagawa niya na ihambing yung dati niyang paniniwala, nung siya'y Katoliko pa, at ang mga naririnig niyang doktrina dito sa Iglesia ni Cristo. At sinabi po ni kapatid na Anda na para malaman niya kung alin yung tama at mali, ang kanyang pinagbatayan ay walang iba kundi ang mga katotohanang nakasulat dito sa Biblia. Naunawaan niya sa kanyang ginawang pagsusuri na ang mga katotohanang aral na dapat niyang sampalatayanan at dapat niyang tuparin ay nandito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya nagawa niya na iwanan yung dati niyang reliyon at umanib siya sa Iglesia ni Cristo. Ang isa pa sa mga pangunahing aral na nakatawag sa kanya ng pansin nung siya'y nagsusuri pa ay ang aral ukol sa pagbabawal ng ating Panginoong Diyos sa pagluhod, pagsamba, sa mga ribulto at sa mga larawan. Kaya nga, mga mahal po naming mga taga-subaybay, muli po inaanyayahan namin kayong samahan nyo kami sa gagawin nating pagtalakay ngayon ng mga kalooban ng Diyos. At ang ating pong papaksain ngayon ay ang halaga ng banal na kasulatan para po sa buhay ng tao. Bakit ito po ang dapat nating pagbatayan sa ating ginagawang mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos? Ano nga po ba ang napakalaking biyaya na matatamo ng tao kapag ka lubos niyang sinampalatayanan ang mga salita ng Diyos na nakasulat po dito sa banal na kasulatan? Pakinggan ninyo at ganito ang ating mababasa. Dito po sa 1:20, ang talata po ay 31, ay ganito ang maliwanag na mababasa po natin. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay
sa kanyang pangalan. Dito po ay tiniyak ng ating Panginoong Sukristo na kayaan niya ipinasulat ang mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan ay para sampalatayanan ng tao. Ano po ang napakalaking biyaya na matatamo ng tao kapag lubos niyang sinampalatayanan ang mga salita ng Diyos na nakasulat dito sa banal na kasulatan? Ang sabi po ng ating Panginoong Sukristo, at sa inyo anyang pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yung buhay po na tinutukoy dito, buhay na walang hanggan na ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos pagdating po ng araw ng paghuhukom. Bakit kaya kapag lubos na sinampalatayanan ng tao ang mga nakasulat dito sa banal na kasulatan, ay ikapagtatamo niya ito ng buhay na walang hanggan? Pakinggan ninyo, at ganito po ang ating mababasa dito po sa 2 Timoteo sa 3. Ang talata po ay 15, itutuloy pa natin sa talatang 17. Ito po ang maliwanag na mababasa natin. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Bakit po kapag lubos na sinampalatayanan ng mga tao ang mga kalooban ng Diyos, mga salita niya na nakasulat dito sa banal na kasulatan o sa Biblia, ay ikapagtatamo niya ng buhay na walang hanggan? Sapagkat tandaan natin, ang mga banal na kasulatan niya ang makapagtuturo sa tao ng daan ng kaligtasan. Kapag po ang tao ay nagtamo ng kaligtasan, ang katumbas din po kasi nito, mga kaibigan, ay magtatamo rin siya ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, napakahalaga po ng banal na kasulatan. Kaya nga po ipinasulat ito ng ating Panginoong Diyos dito sa Biblia. Ano naman po ang katangian, mga kaibigan, ng mga salita ng Diyos na nakasulat dito sa banal na kasulatan? Kaya tiyak na ito po ay makapagtuturo sa tao ng tamang katotohanan, ng tamang kaalaman para matamo ng tao yung kaligtasan at pagkalooban siya ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pakinggan natin dito po sa 2 Timoteo sa 3, ang talata naman ay 16. Ay ganito ang patuloy na pagtuturo ni Apostol Pablo, pakinggan po natin ito. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ang katangian po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa Biblia, ang sabi po, lahat anya ng kasulat ay kinasihan ng Diyos. Pagka po sinabing kinasihan ng ating Panginoong Diyos, ang mga tao po na inutusan niyang sumulat nitong kanyang mga salita, binantayan ng ating Panginoong Diyos. Sa marami na din po nating mga pag-aaral, ang Diyos po ang nagsasabi kung ano yung dapat na mapasulat. Siya na din pong nagsasabi kung alin yung hindi na dapat na mapasulat. Kung kinakailangan ng tapusin ang mga pagsulat ng mga taong inutusan ng Diyos na sumulat ng kanyang mga salita, ay sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Kaya, natitiyak po natin na ang mga nakasulat dito sa banal na kasulatan ay pawang mga salita ng ating Panginoong Diyos, mga katotohanan na kapag tinanggap at sinampalatayanan ng tao, maghahatid sa Kanya sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, pagdating po ng araw ng paghukom. Kaya, tama lamang po na dito talaga dapat na masalig ang paniniwala ng tao ukol sa gagawin niyang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Para malaman din niya kung alin yung tama at mali. Dapat ang pagbatayan ng tao ang mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan.
Kapag ka ang isang doktrina na itinataguyod sa isang reliyon, wala naman dito sa Biblia o kaya ay kumokontra pa sa mga katotohanang nakasulat dito sa Biblia, ano po ang pinatutunayan noon? Pinatutunayan lamang noon na sa reliyon na yon, hindi po ang nasusunod ay ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi po nakabatay sa katotohanan ang kanilang ginagawang mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ngayon, maaari naman pong sabihin ng iba, di po ba napakarami namang tagapangaral ngayon na dala-dala ay Biblia? Ang ibig po bang sabihin nito, mga kaibigan, kahit sinong magbuklat nitong Biblia, bumasa nito, ay maaaring makapagturo ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hayaan nating Biblia po ang sangguniin natin muli dito po sa Roma. Sa 10 ang talata po ay 15, pakinggan natin ito. At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ang sabi po ni Apostol Pablo, paano anyang makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ito po ay tanong na nasa uring rhetorical question o tanong na nasasagot na rin ang kanyang katanungan. Pagka po hindi isinugo ng ating Panginoong Diyos, wala po siyang karapatan para mangaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat ay hanapin natin sa tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos kung ano yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sila po ang makapagtuturo sa tao ng mga katotohanang maghahatid sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya nga po, nang magturo ang tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, katulad po ng mga apostol, tungkol sa pagluhod, pagsamba, sa mga ribulto at mga larawan na ito po yung nakatawag ng pansin kay kapatid na Anda kanina sa ating ginawang interview, na yun anyang pagsamba sa mga ribulto at mga larawan ay napatunayan niyang labag pala sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano nga po ba ang katotohanang itinuro ng mga apostol ukol dyan sa pagluhod, pagsamba sa mga ribulto at mga larawan na ginagawa po ng napakaraming tao ngayon? Pakinggan po natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa 17:29 ay ganito ang pagtuturo ni Apostol Pablo. Pakinggan natin ito. Yamang tayo ngay mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga kausap, yamang tayo anya'y mga anak ng Diyos. Huwag anya nating akalain na siya ang tunay na Diyos, itutulad lamang natin sa larawang ginto, pilak, bato na nilikha ng isip at kamay anya ng tao. Kaya nga po ang Iglesia ni Cristo naninindigan na hindi po sasamba sa anumang mga ribulto at mga larawan na ginawa po ng tao. Ito po ang katotohanan itinuro ni kapatid na Felix Y. Manalo, ang kinikilala naming sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Ngayon, mga mahal po naming mga taga-subaybay, dahil sa ang mga apostol noon sa kanilang mga pangangaral, ay meron silang mga pinangaralan ng mga tao noon na nahirati sa pagsamba sa mga ribulto at mga larawan na labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano naman po ang buong pagmamalasakit na ginawa ng mga apostol para yung mga taong nasa maling paniniwala ay maialis nila sa maling pagkaunawa, maling paraan ng pagsambat paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa unang Tesalonika, sa 1:9 hanggang 10 ay ganito ang ating mababasa. Pakinggan ninyo ito. Sila na nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap, sila rin ang nagsabing, tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya
ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Napansin niyo po ba, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang mga apostol sa kanilang pangangaral noon ay hinikayat nila ang mga tao na talikuran na yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Yan po yung mga ribulto at mga larawan na ginawa ng mga tao. At ano po ang ginawa ng mga apostol? Hinikayat nila ang mga tao na maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Ano po ang kapalaran ng mga taong nakinig at sumunod sa ginawang pangangaral ng mga apostol? Ang sabi rin po ni Apostol Pablo, siyaan niya, ang ating Panginoong Sukristo, ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit, ang magliligtas naman anya sa atin sa darating na puot ng Diyos. Kaya, para ang tao ay magtamo ng kaligtasan, kinakailangan talaga na yung mga maling paniniwala, dapat muna niyang itakwil. At pagkatapos niyang itakwil, yung maling paniniwala, dapat naman niyang tanggapin at lubos na sampalatayanan ang mga katotohanan na nakasulat dito sa banal na kasulatan. Pagka ang pag-uusapan po ay tunay na Diyos na siyang dapat na paglingkuran at sambahin ng tao, sino naman po ang tunay na Diyos na ipinakilala ng ating Panginoong Sukristo? Pakinggan natin dito po sa Juan, sa 17, ang talata po ay 1. Itutuloy pa natin sa talatang 3 ay ganito ang mababasa natin. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito at tumingin siya sa langit at nagsabi, Ama, ang oras ay dumating na. Luwalhatiin mong yung anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang tanging Diyos na totoo at si Jesucristo na iyong sinugo. Sa pagpapakilala ng ating Panginoong Sukristo ay niliwanag niya na ang amaan niya ang dapat na makilala ng tao na tanging Diyos na totoo. Pagka po ginamit yung salitang tangi, ano po ang katumbas noon? Nag-iisa po ang tunay na Diyos. Wala nang iba na dapat nakilalanin pa na Diyos ang tao maliban sa nag-iisang Diyos na ipinakilala ng ating Panginoong Sukristo. Sino po ang nag-iisang Diyos na ipinakilala ng ating Panginoong Sukristo? Ang Ama na kanyang dinadalanginan. Gaano po kahalaga na makilala ng tao na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Ayon sa ating Panginoong Sukristo, ito anya ang buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ito po ang ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan. Kaya napakahalaga na pagkatapos iwanan ng tao yung mali nilang paniniwala ukol sa Diyos, dapat namang tanggapin ng tao at kilalanin, paglingkuran kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos na ipinakikilala po ng banal na kasulatan. Ang nag-iisang tunay na Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Tandaan po natin, ang tunay na Diyos walang tatlong persona. Kaya yung paniniwala na pati ang ating Panginoong Sukristo raw at ang Espiritu Santo ay kapersona ng nag-iisang tunay na Diyos, yung pong paniniwalang yon ay isang maling paniniwala. Kasinungalingang aral na dapat na itakwil ng tao. Kaya sa loob po ng Iglesia ni Cristo, nalaman namin ang mga katotohanan ito sapagkat ang nangaral at nagturo po sa amin ay tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos na walang iba kundi ang kapatid na Felix Y. Manalo. Mga kaibigan, ang tinalakay po natin sa pagkakataong ito ay isa lamang sa mga katotohanan na dapat po ninyong malaman. Kaya nga po patuloy kaming nag-aanyaya sa inyo na patuloy ninyong suriin ang Iglesia ni Cristo. Isama po ninyo ang iglesyang ito na ngayon ay naglilingkod sa inyo
sa mga reliyon na inyong sinusuri at pinakikinggan. At panalangin po namin sa ating Panginoong Diyos, katulad po ni kapatid na Anda, na ang kanyang ginamit na pinakabatayan para malaman niya kung alin yung tama at mali. Yung mali dapat nang itakwil at tanggapin, sundin kung ano yung tama, kung ano yung katotohanan, walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kaya nagawa niya na itakwil yung nauna niyang paniniwala nung siya kaanib pa sa Iglesia Katolika, at tinanggap naman niya ang mga aral dito sa Iglesia ni Cristo, at dito ay kaanib na po siya at masiglang isinasagawa ang mga pagsambat, paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, si kapatid na Anda ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ang kanyang paanyaya. Sa lahat po ng mga tao na hindi pa po kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, inaanyayahan ko po kayong lahat. Pakinggan niyo po ang aral na nakapaloob sa banal na kasulatan. Dito niyo po mababasa ang lahat ng katotohanan na hinahanap po ng sanlibutan. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri, at panalangin po namin sa Panginoong Diyos na dumating din ang pagkakataon, kayo man makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa pamamagitan ng palatuntunang ito na ibahagi namin sa mga tao ang halaga ng pagtanggap sa mga katotohanan mo po, sa mga salita mo. Dito po sa banal na kasulatan. Maawa ka nawa po sana sa lahat ng mga nakinig at sumubaybay sa pagkakataong ito. Ang kang mga katotohanan ng kanilang napakinggan, maging daan na po para lalo nilang alamin at suriin ang halaga ng Iglesia ni Cristo at ang pagsunod sa lahat po ng iyong mga kautusan. Panginoong Hesukristo, lumalapit din po kami sa iyo. Maawa ka po, patuloy mo po kaming ipamagitan sa Ama at patuloy pong pagpalain ang kabuuan ng iyong bayan. Ama, higit sa aming pagpalain mo po ang kapatid na Eduardo Manalo. Patuloy na ipagkaloob ang pinakamabuting kalusugan, karunungan at kapangyarihang kanilang kailangan na ginagamit po nila sa pangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Ang lahat hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.